1988, ibininta ni Hank Rogers ng Bulletproof Software ang kanyang pinakabagong video game sa Consumer Electronics Show sa Las Vegas. Habang naroon, siya ay nabigyan sa larong Tetris. Nanilikha ng programmer ng Soviet na si Alexei Pajitnov na nagtatrabaho para sa Airwords na pag-aari ng gobyerno ng Soviet Union. Ipinaliwanag ni Rogers sa isang bank manager na nakuha ni Robert Stein ng Andromeda Software ang worldwide licensing rights sa Tetris mula sa Airwords at pumirma ng kontrata sa media tycoon na si Robert Maxwell at sa kanyang anak na CEO ng Mirrorsoft na si Kevin Maxwell na nagpapahintulot sa kanila na ipamahagi ang Tetris bilang kapalit para sa royalties ng laro. Samantala, ang kinatawan ng Mirrorsoft sa CES ay nagbinta kay Rogers ng mga karapatan sa Tetris sa Japan para sa PC, console at arcade. Nakakuha si Rogers ng audience kasama ang Nintendo CEO na si Hiroshi Yamauchi at nagmungkahi ng partnership para makagawa ng Tetris para sa Nintendo Famicom at mga arcade machine. Di nagtagal, pagkatapos masimula ng production, nakatanggap si Rogers ng tawag mula kay Kevin na nagpapaliwanag na ang mga karapatan sa arcade ay pinangako na sa Sega. Bumalik si Rogers kay Yamauchi. Hinihiling niya na makuha ang mga item ng maaga. Sa halip, ipinadala siya sa punong tunggapan ng Nintendo of America sa Seattle at ipinakita ang paparating na handheld device ng Nintendo, ang Game Boy, na binalak na ilabas kasama ang Super Mario Land. Kinumbinsi ni Rogers si President Minoru Arakawa at Senior Vice President Howard Lincoln na isama sa package nito ang Tetris at nangangako na makukuha ang mga handheld licensing rights nito. Kaya lumuwas siya ng London upang makipagkita sa mga Maxwell na nagsabi sa kanya na pinapanatili ni Stein ang lahat ng mga karapatan sa paglilisensya sa buong mundo. Nakaalok si Roger kay Stein ng $25,000 para sa worldwide handheld rights na tinanggap naman niya. Nang maglaon, gayon pa man, tinawagan ni Arakawa at Lincoln si Rogers na nagpapaliwanag na ipinangako na ngayon ni Stein ang mga handheld na karapatan kay Atari sa halagang $100,000. Nalaman ito ni Kevin. At doon silang tatlo ay hiwalaing nagpasyang magtungo sa Moscow upang personal na makuha ang mga rights. Mahigpit na hindi pwedeng makakuha ng visa ang isang Amerikanong negosyante, kaya kumuha si Rogers ng tourist visa upang mapapasok sa Moscow. Nakilala niya ang isang bata at tila walang muwang na babaeng Russian bilang kanyang interpreter sa isang hotel na si Sasha. Pinalaan siya ni Sasha na bawal pumasok sa mga opisina ng Airwords o sa kahit na anong government offices nang walang pahintulot sa gobyerno ng Union Soviet. Dahil sa gustong ipapakita ni Roger ang kopya ng Tetris para sa Famicom, ay nakahanap siya ng paraan para makapasok. Ipinakita niya ito kay Nikolai Belikov, ang tagapangulo ng Airwords. Subalit, ipinalam niya kay Rogers na ang kanyang kopya ay illegal dahil hindi inilabas ng Airwords ang mga karapatan ng video game kay Rogers. Nang dahil doon, nag-schedule ng isang meeting upang isaayos at talakayin ang mga karapatan nito. Sa unang pagpupulong, doon nakilala ni Rogers si Alexei Pajitnov. Si Alexei Pajitnov, taong nakaimbento ng Tetris. Bagamat natatubili si Pajitnov na makipag-usap kay Rogers sa simula, pero pinuri siya ni Rogers para sa kanyang talento at ipinangako na gagawin ng Tetris si Pajitnov na isang napakayamang tao. Kaya inanyayahanan ni Pajitnov si Rogers sa kanyang apartment, na kung saan doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Tinutulungan ni Rogers si Pajitnov na mapabuti ang mechanics ng laro. At pagkatapos, ay dinala ni Pajitnov si Rogers sa isang nightclub sa Moscow. Isang babae ang nagtalumpati ng Estonia ay nagre-rebelde laban sa Union Soviet. At darating ang pagbabagong iyon. Sinalakay ng mga pulis ang nightclub, pero nakatakas na sina Rogers at Pajitnov. Sina Rogers, Stein at Kevin ay magkahiwalay na nakikipagpulong kay Belikov upang makipag-ayos sa mga karapatan. Si Valentin Trifonov
ang pinuno ng Departamento ng Kalakalang Panlabas ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Unyong Sobyet ay naging interesado sa mga negosasyon at isinasama ang KGB sa pagtiyak na siya ay makikinabang sa mga potensyal na benta ng Tetris. Pinaliwanag ni Rogers kay Belikov na ipinenta lang niya ang mga karapatan sa computer kay Stein dahil tinukoy ng kumpata ang isang computer bilang isang device na may keyboard, monitor at disk drive. Hindi nasali sa contract ang handheld device. Binantahan ng KGB si Rogers at ang kanyang pamilya, gayon din si Pajitnov at ang kanyang pamilya. Ngayon ay nag-aalok ang Microsoft ng $2 million at nag-draft ng letter of intent na ipadala ang kalahati ng bayad sa loob ng isang linggo. Ipinafax ni Pajitnov ang liham kay Rogers na nagpapakita na makukuha lamang ng Microsoft ang mga karapatan sa Tetris kung magbabayad sila sa deadline na malabong mangyari dahil talagang walang mailalabas na pera ang Microsoft. Sinabi ng Nintendo kay Rogers na inilabas ni Atari ang kanilang sariling version ng Tetris. Ngunit, sinabi sa kanila ni Rogers na wala silang legal rights at hinimok niya sina Lenkov at Arakawa na pumunta sa Moscow. Sa huling pagsisikap na makuha ang mga legal rights, binisita ni na Robert at Kevin Maxwell si Mikhail Gorbachev, pinuno ng Unyong Sobyet, upang balahan siya laban sa pagbibenta ng laro sa mga kapitalistang interes. Tinanggihan ni Gorbachev ang kanilang mga alalahanin, ngunit ang marinig ang tungkol sa interes ni Trifonov sa Tetris. Inutosan ng kanyang mga gwardya na bantayan siya. Nag-aalok ang Nintendo ng $5 million sa dealers para sa mga karapatan sa console at handheld na tinatanggap naman ng Elord. Sina Lenkov, Arakawa at Rogers ay kailangang makaalis sa Moscow kasama ang mga papeles upang tapusin ang deal. Si Robert Maxwell ay desperadong pigilan sila ay sumang-ayon na bigyan niya si Trifonov ng 50% na pagmamayari ng Tetris kung maharang niya sila Rogers. Pagkatapos ng paghabol ng kotse sa paliparan, sumakay ang tatlo sa isang eroplano. Hindi nila naabutan ang kakalipad lang na eroplano na kung saan nandun ang tatlo. Habang si Trifonov ay inaresto siya, ay sa palang ahente ng KGB ay walang magawa kundi galit at pagsisisi ang natamo. Nakabalik si Rogers sa Tokyo at ang Tetris ay nai-release sa kanluran na naging isang malaking tagumpay. Bago ang pagbagsak ng Unyong Sobyet, tinilipad ni Rogers ang pamilya ni Pajitnov sa Estados Unidos. Isang epilog ang nagpapaliwanag na sina Rogers at Pajitnov ay nagpatuloy sa pagsisimula ng The Tetris Company at nananatiling mabuting magkaibigan.